Hello, kumusta kayo? JND nga pala ng JND TV at welcome sa aking channel. Hello, kumusta kayo? So ngayong araw ay tatalakayin natin yung mga kumakalat na spoilers dito sa chapter 1044. So kung babalikan natin yung mga nakaraang chapters is ito yung excitement na ano natin, no? Na ramdaman natin ng mga One Piece fans dito sa chapter ng One Piece. Gaya nga nung pag-announce ni Oda or pagbigay ni Oda sa atin ng Gear 4 ni Luffy na Bounce Man. So dito pinakita, kung i-recall natin, na dineclare ni Oda na magkakaroon siya ng Gear 4, no? Dito sumigaw si Luffy ng Gear 4, tapos nagkaroon din ng chapter break. So after ng chapter break na yon is pinakita na yung totoong lakas ng Gear 4 ni Luffy dun sa sumunod na chapter, dahil natalo niya dito ang isa sa mga 7 Warlords of the Sea na si Don Flamingo. So dito rin binibigyan tayo ng excitement ulit ni Oda, ibinabalik niya yung excitement sa mga One Piece fans, sa ating mga fans, na dito sa last chapter na last panel ng chapter 1043 ay nakita natin na may pagbabago na naman sa ating bidang goma na si Luffy, no? So wag na natin patagalin pa, simulan na natin to. So nag-umpisa nga itong chapter 1044 sa pamagat na Warrior of Liberation, o sa Tagalog ito yung mandirigma na nagpapalaya. Tapos ito rin yung may connection dun sa sinabi ni Zunisha last time, no? Ito yung tinutukoy niyang si Joy Boy na nagpapalaya ng mga slave. Ito rin yung kahulugan ng Sun God Nika na tinutukoy ni Wusu, no? Na bago niya labanan si Jinbei. Tapos so nagumpisa nga itong chapter 1044 sa title kung saan ito yung pinamagatang Warrior of Liberation. So ito yung mandirigma na nagpapalaya sa Tagalog, no? So dito umiikot yung ating buong chapter 1044. Tapos pinakita dito yung sa cover page natin sina Ninji and Yonji, no, na handa na talaga pag-eksperimentuhan ng mga anak ni Big Mom, dahil nga gusto nilang malaman kung ano nga ba talaga yung science nitong Germa 66 na to, no? Yung kung paano sila nakakapag gumawa ng modified human. So ito ready na nga silang eksperimentuhan yung ating dalawang Germa. Tapos ito yung pang 8 volume ng Germa 66 Cold-Blooded Voyage, no? Ito yung title niya, Mama's Out at Sea, Let's Start the Research. So ito yung nila, no? Kung baga ating gagawin nila dun sa dalawang Germa 66 na to. Tapos dumako na tayo dun sa sumunod na panel. So dito pinapakita sa atin muna, i-recap natin yung last na nangyari sa last panel natin ng 1043, no? So dito pinapakita si Momo, si Zunisha, na nagulat dahil nga may naririnig silang malakas na tambol or yung Drum of Liberation na tinatawag. So tapos pinakita din yung reaction ni Momo dahil nga dito. Tapos pinakita din yung
kamay ni Luffy at unti-unti na nga siyang nagkakaroon ng malay. Tapos pinakita dito sa dulo ng panel na nakangiti na nga si Luffy, no? Tapos dito na tayo sa sumunod na panel ng manga. So dito habang pinapakita si Zunisha, si Momo dito sa panel natin, ayun, nagsasalita ay si Luffy. So tinatanong ni Luffy yung sarili niya kung bakit nakagalaw pa nga siya, no? Nakakatayo pa siya. Dahil nga alam niya na natalo na siya kay Kaido dahil dun sa attacking ginawa ni Kaido sa kanya nung huling laban nila. Tapos dito pinapakita rin na si Momo ay nagulat at nanginginig dahil nga parang may nakikita siya dito sa rooftop ng Skull Dome natin, no? Nakatingala kasi si Momo dito sa rooftop ng Skull Dome. Tapos makikita natin na may mga itim na kidlat na pumupunta dyan na nagbumula dyan sa tuktok, no? Tapos nang mapagtanto ni Momo yung sinabi ni Zunisha, tinanong nito kung si Luffy ba talaga yung sinasabi niyang si Joy Boy. Tapos narinig naman ito ni Yamato. Tapos tinatanong niya din si Momo kung totoo nga ba yung mga sinabi ni Zunisha, no? So dumako naman tayo sa sumunod na panel. Pinapakita dito yung sa Pleasure Hall naman sa right brain tower ng ating Onigashima. Tapos pinapakita dito si Osume na patuloy pa rin sa paggamot kay Sanji. Tapos dito naman si Sanji tumayo na nga siya o nagising siya dito sa ating panel. So pinapakita niya dito nagulat siya at naramdaman niya yung aura ni Luffy, no? Dahil dito bigla siyang tumingala dun sa rooftop. Tapos dito naman sa live floor kung sa kasalukuyang nagwawala si Kaido, yan na makikita natin yung reaksyon ni na Eustace Kid, Trafalgar Law at si Yogoro, no? So lahat sila nakatingala sa rooftop dahil nga naramdaman nila yung presensya ni Luffy. Tapos makikita rin natin si Marco the Phoenix. So sinabi niya kay Nanami at Tama na sa patuloy sa pag-iyak, buhay pa rin daw si Luffy. So itong dalawang to yung reaction nila dahil sa sobrang tuwa nila na tears of joy nga, umiiyak, tapos nagyakapan na lang sila. Tapos sa sumunod na panel, napakita naman yung ating Gorosei, nung dumako na tayo sa Merejoa, sa scene ng Merejoa. Tapos pinapakita nila or pinagdidiskusyonan nila kung worth it nga ba na mag-sacrifice sila ng isa sa mga malalakas nilang soldiers or mga utusan dahil dito sa ikakagalit ni Kaido, no? Yung sa ginawa nilang pag-interrupt dun sa laban nila, Kaido at Luffy. So dito naman pinagdidiskusyonan naman nila ulit yung sa isang dun sa legendary devil fruit na tinatawag nga nila na nabanggit nila last chapters na nakalipas. So dito pinapakita na gusto talagang makuha ng world government yung Gomu Gomu no Mi na fruit na yun 800 years ago pa. So napakatagal na palang gustong kunin ng world government itong devil fruit na to. Tapos sinasabi rin nila na parang may sariling utak nga itong devil fruit na to dahil patuloy hindi nila mahawakan or patuloy silang tinatakbuhan itong devil fruit na to. Tapos sinabi rin nila na lahat ng Zoan devil fruit may sarili talagang utak. So ito pa lang sa sinabi ng to nasagot na yung tanong natin kung ano nga ba talaga yung devil fruit ni Luffy. Tapos dito rin na sinasabi rin ng isa sa mga Gorosei na yung devil fruit nga na to ay may kalakip or yung may daladalang pangalan ng isang god, no? Tapos sinabi na nila sa pag-confirm ng isa sa mga Gorosei na ito talagang devil fruit na Gomu Gomu fruit ay isa talagang mythical Zoan type
na human fruit na model Nika. So dito habang babanggit na yung Gorosei natin, pinakita na yung silhouette ni Luffy na similar dun sa Sun God Nika, no? Na nasa moon naman tong kay Luffy. So kung mapapansin natin, talagang similar na siya dun sa Sun God Nika nga. Tapos patuloy pa rin yung ng drums dito, no? Pagtambol ng drums. Tapos habang sinasabi ito ng Gorosei, talagang pinapakita na si Luffy dito. Tapos sinasabi rin nila na yung user daw nitong devil fruit na to ay magkakaroon ng properties pa rin ng isang rubber kapag nakikipaglaban. Tapos yung isa rin sa mga powers nitong devil fruit na to napapasaya niya or nailalapit niya sa kanya yung mga nasa paligid niya, no? So ito parang nasagot na rin ito sa atin kung ano nga ba talaga yung mystery na sinabi ni Mihawk ng Marineford War, no? Na nagagawa ni Luffy, na isa sa mga powers ni Luffy napag sasama-sama niya yung mga kalaban at alliance niya, no? So dito rin balik tayo dun sa sinabi ng mga Gorosei na ito rin yung ginagamit or may title din itong Warrior of Liberation. So dahil nga sa pagbibigay niya ng ngiti sa mga taong nakapaligid sa kanya, tinawag siyang Warrior of Liberation or mandirigma na nagpapalaya. So isa rin sa tawag dito is yung Sun God Nika. So ito nga, dahil model Nika siya, tinagurian siyang Sun God Nika dahil nga sa pagpapalaya niya ng mga tao. Tapos sinabi rin nila dito na yung awakening niya talagang magi-strengthen or papalakasin yung katawan nito sa pagiging rubber. Tapos magkakaroon ito ng malayang paggamit dun sa devil fruit niya, no? So tapos dumako na tayo dito sa sumunod na panel. So dito pa rin pinapakita pa rin yung Black Lightnings ni Luffy. Tapos sa Pleasure Hall mararamdaman din natin na talagang nandun pa rin sina Hiyori at Orochi. So kung mababalikan natin last chapter, si Orochi na daganan ng mga debris dahil nga sa pagrereklamo niya at dahil dun sa pag-uga ng rooftop natin, kaya nabagsakan si Orochi. So dito sinasabi na parang inuuto na naman ni Orochi si Hiyori dito, no, para tulungan siya. So sinasabi dito na talagang ina-admire niya nga daw si Oden sa kanyang katapangan, no? Tapos sinasabi rin niya na ginamit lang daw siya ni Kaido. Tapos sinabi rin niya kay Hiyori na pwede naman daw silang tumakas doon basta tanggalin lang niya yung mga tako na ginamit niya kay Orochi, no? Tapos sinabi naman ni Hiyori sa kanya na bakit daw siya maniniwala sa kanya. Tapos sinabi rin niya na yung tatay niya na si Oden ginawa naman niya yung pinangako niya sa kanya, no? Tapos dito gulat na gulat niya si Orochi dahil nga doon sa mga katagang sinasabi ni Hiyori sa kanya. So dumako tayo sa sumunod na panel. So dito pinakita si Hiyori na sinasabi na sumasayaw naman daw yung tatay niya doon para siyang tanga dahil para lang mailigtas yung mga tao, no? Tapos si Kaido naman at saka si Orochi nagkaroon ng parang agreement para kay Oden. So dito sinabi ni Hiyori na hindi man daw sinabi ni Oden yung totoong nangyari dito kay na Hiyori or sa buong pamilya niya, no? Tapos sinabi rin niya na yung tatay niya si Oden talagang tumutupad sa kanyang mga sinasabi or sa kanyang mga binibitawang salita.
Tapos naniwala din si Oden na dun sa ginawa sa agreement nila ni Orochi, papalayain niya yung mga tao ng Wano, no? Tapos dito, pagpapakulo sa kanya ng buhay or pagsunod sa kanya ng buhay, talagang ginawa pa rin niya kung ano yung dapat niyang gawin. Tapos sinabi rin dito ni Hiyori na hanggang sa huli nakangiti pa rin daw si Kaido dahil sa bigat ng mga dinadala niya. Tapos sinasabi rin ni Hiyori na nagre-recall si Hiyori dito ng sufferings ng tatay niya, no? So talagang ito yung ininda ni Hiyori na napakabigat na sa loob ng 20 years. Tapos sinabi rin dito na sa sumunod na panel talaga nag-throwback na nga tayo yung senaryo kay Hiyori. Dito kasi pinakita na tinatanong ni Hiyori si Oden kung okay lang daw ba sa kanya na ganun yung turing sa kanya ng mga tao, na isang parang tanga na sumasayaw sa daan. Tapos pinakita rin si Oden na sinabi niya oo, okay lang dahil nga nandito naman daw sila or kasama naman daw niya sila. Tapos pinakita rin na ito nga, habang binabanggit ito ni Hiyori, isa daw siya napaka-giting na samurai, yung tatay niya. Tapos sinabi rin dito parang pinag na naman siya ni Orochi na recognize niya nga daw na isang ganun samurai si Oden. Tapos yung legacy nga daw niya napagpapatuloy daw niya. So dito makikita na natin na tinanggal na ni Hiyori yung kanyang maskara. So si Hiyori nga to guys, so hindi tayo nagkakamali dahil makikita natin na talagang galit na galit siya kay Orochi dito, no? Tapos sinabi niya na siya nga daw talaga si Hiyori doon. So na talagang proud siya na gamitin yung kanyang apelido na kanyang tatay, no? Tapos eto, makikita natin yung pagkagulat ni Orochi dito sa sumunod na panel. So makikita natin talaga na ito yung na hindi daw karapat dapat si Orochi bilang shogun ng Wano. So kami daw kasi namamatay dahil nandito sa paggawa o pag-shogun ni Orochi. So dito makikita rin natin na talagang may gagawin na si Hiyori sa kanya. Tapos sinabi ni Orochi naman na huwag niyang gawin yun dahil kapag nag-revenge nga lang naman siya, parang wala din daw siyang parang wala rin pagkakaiba dahil si Kaido ay unstoppable pa rin or hindi pa rin siya matalo-talo. Tapos makikita rin natin dito na yung Gazenbu or yung maliit na Gazenbu na lang siya dito bumalik kay Orochi. So dito sinabi niya na bigyo nga daw siya dahil kung maaalala natin hindi napasabog ni Gazenbu yung mga bomba sa basement dahil pinigilan siya ni Yamato dahil ginawang yelo ni Yamato yung mga mga bomba natin. Tapos ang sumabog lang yung nasuntok ni Big Mom bago siya mahulog sa isla ng Onigashima. So tapos dito pinakita dito yung tinatanong ni Orochi kung si Kanjuro nga ba ito or yung Kasenbo na ginawa niya. So ito nga yung, kung mapapansin natin, ito yung parang totoong katauhan ni Kanjuro, no? Isang ink na kulay itim. Tapos sinabi naman ni Orochi na yung timing nga daw nitong Kasenbo na to napaka-perfect or tama yung timing niya dahil nga ito na yung gagawin niyang final stage ng Kasenbo para sunugin yung mga dapat niyang sunugin. So dito sinabi niya na sunugin daw niya si Hiyori, no? Para ito na yung gagawin niyang tragic or yung paghihiganti niya sa mga Kozuki clan. Tapos dahil nga dito ginawa nung Kasenbo yung sinunod niya, si Orochi yung sinunod niya, no?
So dito makikita natin sa sumunod na panel na parang ito yung ni Kanjuro, no? Will ni Kanjuro naman. Dahil kapag nabigo itong itong Kasenbo niya, puntahan niya si Orochi at siya yung sunugin niya. Parang ganun yung will ni Kanjuro. So tapos dito makikita na lang natin na nabanggit ni Hiyori na darating na nga daw yung Don or yung bukang liwayway dito sa Wano. So sinabi naman ni Orochi habang nasusunog siya, tulungan siya ni Hiyori. So sabi naman ni Hiyori na tumutupad sa mga salita nila or sa mga pangako nila ang Kozuki clan. So tapos dumako na tayo dito sa rooftop ulit ng Onigashima. So pinapakita dito na si Luffy, yung silhouette ni Luffy, similar, iba na siya sa lugar na ito. Pinapakita mo na rubber na talaga siya. So dito yung parang isang video, yung ko dito, yung picture niya kapag tumalong yung video. Tapos pinapakita naman yung sinasabi ni Luffy na kaya yung nakikita yung gawin niya, kaya yung gawin kung ano mang gusto niya o ano mang nais niya. No? Tapos napakita dito na yung heartbeat niya ay sobrang kaya daw sa kanyang form. So dito tinawag ito na pinakamataas rooftop, no? Kung ano ba talaga yung nangyayari doon, nagtataka na sila kung ano ba talaga. Tapos si Kaido naman, napapansin niya na lahat ng mga beast pirates na nandun sa lugar nila sa loob ng Onigashima or sa kastilyong to ay nawawalan ng malay since yung mga bumubula yung mga bibig nitong mga to dahil dun sa lakas ng conqueror sa akin na to. Then nung mapagtanto ni Kaido kung ano nga ba talaga yung nangyayari dito, is tinatanong niya yung sarili niya kung bakit may mga conqueror sa akin na lumalabas dito sa rooftop, no? Ang alam ko kasi ni Kaido is yung napatay niya si Luffy. So dito idol yung CP0 din na pinatay niya dahil dun sa ginawa niyang atake kay Luffy, nakikialam yun ni CP0. Tapos pinatay din niya. So either kay Luffy or sa CP0 ang iniisip ni Kaido, nagmumula yung malakas na conqueror sa akin na to. Then sa sumunod na panel makikita natin yung talagang pagkagulat or lakas ng conqueror sa akin na to dahil nagka-crack yung mga ceiling natin, no? Makikita natin yung usok o yung mga steams na nagmumula dun sa ceiling natin sa rooftop. Tapos makikita rin natin dito yung mga beast pirates na patuloy sa pagkawalan ng malay. Tapos tinatanong nila yung sarili nila kung ano nga ba talaga yung nangyayari dito sa rooftop talaga. So marami ang nagtataka kung ano nga ba talaga yung nangyayari dito sa rooftop na to. Tapos bigla na lang nagulat si Kaido, no, dahil may dumaklot sa kanyang malaking kamay. Tapos doon niya napagtanto na si Luffy nga ito dahil yung sa si Luffy lang naman yung makakagamit ng ganitong technique. So nagulat siya, pati yung mga beast pirates habang nawawalan sila ng malay dahil yung conqueror sa akin sa patuloy na paglakas nito. So yung kaya lang makaka-withstand dito is yung mga same na level din ng haki, no? Gaya ni na Eustace Kid Law, tapos si Yugoro, lahat ng mga big shots, no? Pati na yung mga alliance ni Luffy kaya nilang i-withstand itong conqueror sa akin, no? So tapos pinakita dito sina Law at Kid, pati na rin si Chopper, no, na talagang nabilib na naman kay Luffy dahil dito sa ginawa niyang kay Kaido.
Tapos pinakita rin ng bahagya dito si Luffy kung paano na yung kanyang form, no? Tapos pinakita rin dito yung reaksyon ni Kaido nung hinatak na siya ni Luffy pataas ng rooftop. So dito talaga nagulat din pati yung mga Beast Pirates. Tapos pati rin dito pinakita na kung paano ba nahatak ni Luffy si Kaido ng rooftop, no? Yung mata ni Kaido dito, guys, no? Yung parang sa cartoons natin or ginawang comedy na naman ni Oda itong ating parang year 5 ni Luffy na yung tinatawag niya, no? Tapos lumako na tayo sa sumunod na panel dahil nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. So dito pinakita na talagang hinatak ni Luffy si Kaido pataas sa rooftop. Tapos ang ginawa ni Luffy, so dahil nakangiti pa ni si Luffy dahil nasa Joy Boy form siya, yun yung tawag natin, na Gear 5 niya is Joy Boy form. So dito pinaspas niya si Kaido, so pinag-iikot-ikot niya si Kaido, no? So ginawa niya parang ano to, yung papaliparin niya, no? So pinag-iikot-ikot niya. Then yung ano na naman ni Kaido at yung ginawa ni Oda dito is yung parang sa funny mode niya, no? So pinag-ikot-ikot niya, then nilabas niya yung mga mata ni Kaido na umiikot din. Tapos nung pinaspas ni Luffy yung ulo ni Kaido sa lupa, so dito pinagpapaspas niya din. So naiinda ni Kaido yung sakit na ginagawa ni Luffy sa kanya, no? Then after nun, binagisak ni Luffy si Kaido ng isang malakas na tira. Tapos siya din habang tumatawa napaspas din palayo. Tapos itong si Kaido, yung parang sa mga cartoons kapag na puruhan or nauntog, papakita mo yung mga stars na umiikot sa ulo niya, no? Tapos dito sinabi na niya na masaya daw siya, or sinabi ni Kaido kay Luffy na masaya siya na buhay pa daw itong kalaban niya, dahil nga alam naman natin na ina-acknowledge na ni Kaido si Luffy bilang isang malakas na pirata, no? So dito, tapos dun naman after niyang sabihin yun naghanda na si Kaido para umatake ng Hollow Bread kay Luffy. So dito sa sumunod na panel makikita natin na yung reaksyon ni Luffy pagkabagsak niya, tapos makikita niya na palapit na sa kanya yung Hollow Bread, talagang lumabas din yung mga mata niya, no? Sa gulat, no? Parang dun sa cartoons din to. Tapos ang ginawa ni Luffy, dahil mabilis na siya mag-isip, hinawakan niya yung lupa, or ano dito, ginawa niyang parang panangga ang lupa. So inangat niya yung lupa naman naging goma. So dito makikita natin na yung ginawa ni Luffy, isinatak niya yung lupa pataas para mai-bounce back niya yung Hollow Breath ni Kaido. So dito makikita natin na talagang napakalakas na ng awakening ni Luffy. So dito rin habang tumatawa na naman siya at pagbagsak niya, ito yung tinatawag nating Gear 5 or Gear, ito na yung last gear niya. So dito pinakita na sa atin ni Oda ng buo yung itsura ni Luffy. So dito makikita natin si Luffy na naka base form, tapos yung ulo niya nasusunog na, tapos na nakatakip yung kanyang mga mata. Tapos dito rin makikita natin yung Hollow Breath ni Kaido naitapon niya sa ibang lugar, no? So hindi direkta kay Kaido tumama yung Hollow Breath dahil nakailag dito. Tapos yung steam naman sa katawan ni Luffy ay yung kagaya sa Gear 4 niya. So pinakita rin dito. Tapos naisalita na si Kaido dito. So seryoso si Kaido dito, no? So dito sinabi niya kay Luffy na nagpapasensya siya dahil dun sa nakikilam daw sa laban nila kanina, no? So dito parang bumalik sa akin yung sinabi ni Kaido kay Oden, no? Parang pinatay ko na yung nakikilam dun sa laban natin, parang gano'n. Tapos dito naman sa sinabi ni Luffy, dahil ang ano nga nito, ang tema ng Gear 5 natin is Joy Boy form. So dito habang nakangiti si Luffy, makikita natin talaga yung pagbabago sa kanyang itsura. So sinabi niya kay Kaido na ito nga daw yung kanyang wag na niyang isipin pa kung ano man yung nangyari doon sa kanila. So ngayon sinabi na rin ng narrator
na dito na, ito na yung finale ng ano natin, no, ng final laban nila sa rooftop ni Luffy versus Kaido. So tapos, so hanggang dito na lang pala guys, no. So maraming salamat dahil nakaabot ka hanggang dito sa dulo ng ating video. So pagpasensyahan mo na dahil super hype akong kwento ngayon, no. So napakaraming mga magagandang nangyari dito sa chapters natin. So kung nagustuhan mo itong video natin, huwag mo kalimutan i-hit yung like button dyan. Mag-comment ka na rin sa comment section. Tapos mag-subscribe ka na rin at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. Siya nga pala, no? So since ang isa pang good news natin dito sa manga, wala tayong break ngayong week. So makikita na naman natin yung susunod na chapter, isa na namang hataw to or isang makatindig balahibo na naman. So hinihintay natin yan. So yun lang. Thank you.